Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We are made for service, to care for each other. We are made to love each sister and brother with love that will live through sorrow and pain. Mga kapatid, kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking pagnilay-nilay o pagbabahagi sa araw na ito, sa linggong ito, nais ko pong gamitin yung kataga na sinasabi ng Ebanghelyo natin, pagpag. Napakaganda po ang sinasabi dahil sabi ng Panginoon, kung hindi kayo tinatanggap sa isang tahanan o isang bahay, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang mga alikabok na nandyan sa inyong mga paa bilang babala sa kanila. So napakaganda, babala. Ano yung ibig sabihin doon sa sinasabing babala? At ito ngayon ang nais kong ibabahagi, itong salitang pagpag. Tatlong bahagi ang pagpagpag na nakita ko sa Ebanghelyo natin. Dahil ito tumutukoy sa ating misyon, napakahalaga po ito sa atin ngayon na maintindihan natin itong sinasabi ng Ebanghelyo natin na all about mission. At tatawagin ko itong pagpag sa tatlong pagkakataon. Pagpag sa ating mga perspektibo sa buhay, pagpag sa ating mga attitude natin, at pagpag din po sa ating mga kasalanan. So unahin natin yung pagpag sa ating perspektibo pagdating sa mission. Mga kapatid, alam naman natin na pag sabihin nating mission, ayon sa ating dokumento ng Vaticano II, Gaudium et Spes number 2, sinasabi doon na in our very nature, tayong mga tao, tayo ay mga misyonaryo. So, ibig sabihin, pag misyonaryo, ikaw man ay bata, ikaw man ay may edad na, or nakakatanda na, ikaw man ay lalaki o babae ka man, o sinasabi ng isang awitin na mission of man, kahit man ikaw ay may sakit, kahit man ikaw ay bulag, tayong lahat ay may mga mission. Kasi pag minsan, pag sabihin nating mission, ang mission na ito ay para lang sa mga pari, pumupunta doon sa ibang lugar, pumupunta doon sa ibang bansa. Hindi po ang pagmimisyon, mapapahayag natin ito, hindi lamang doon sa isang lugar, sa ating mga tahanan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, o sa mga ka-office mate natin, na nakasalumuhan natin araw-araw. Ang pagmimisyon, hindi lang po sa salita, lalong-lalo na rin po sa gawa, na makikita ang Diyos sa ating mga sarili, sa ating pakipagtungo, sa ating pakipagkapwa, sa ating mga kapatid. So yun nawa ang ating mabibigyan ng pagpapalaga, yung salitang mission na hindi lamang nakatukoy ito, hindi lamang ito nakapoint doon sa mga kaparian o mga naglilingkod sa simbahan, kundi ang mission na ito ay para sa ating lahat. So kung mayroon man tayong mentality ay para lang sa mga pari yan, ipagpag natin, tanggalin natin yan. Dahil para bagang exempted ako dyan dahil sa mga pari o sa mga naglilingkod lang simbahan, hindi po. At nais kong bibigyan ng pagpapahalaga din po bilang pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa misyong ito, sinabi ng Ebanghelyo natin, tinawag ni Jesus itong mga alagad, itong mga apostoles, at pinapadala. Napakaganda yun. Nandoon yung discipleship at nandoon yung apostleship. Na sa ating mission, tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Yung isang bukasyon, isang bukari, tawag. So tayong lahat, walang exempted sa atin, tinawag tayo para tumugon. Sabi ng pangalawang pagbasa natin, na itong pananampalataya natin, isang tugon lamang o bigyan natin ng pagpapalagay yung sinasabi ni Pope Benedict Emeritus, the late Pope Benedict, na sabi niya, our faith is a human response to the God who loves us first. At yan ang sinasabi ng pangalawang pagbasa natin, isang tugon.
Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Diyos sa mga biyaya araw-araw. Pag minsan lamang hindi natin na-recognize yun, ngunit in reality, talagang umaapaw ang mga biyaya ng Diyos sa atin at nais ating tugunan sa pamagitan ng ating misyon. So, napakaganda po. At yung discipleship na tinatawag tayo para sumunod sa Kanya. Bago tayo maging apostol, natututo tayo sa Diyos, kagaya ng Kanyang mga alagad. Bago hinirang ang 12 mga apostol, naging alagad mo na sila. Natututo mo na sila sa Diyos. Natututo mo na sila kay Kristo sa Kanyang pagpapakain sa mga nagugutom, pagpatawad sa mga kasalanan, pagpapagaling doon sa mga may sakit. Yun ang misyon niya na natutunan ng mga alagad. Hinirang ng Diyos, hinirang ni Jesus ang 12 alagad at pinapadala dalaw-dalawa. Wow, napakaganda, dala-dalawa. Bakit dala-dalawa? Yun nga sinasabi natin na sabi nga ni Joe Ayala sa kaniyang awitin, ang lahat ng bagay ay nakakaugnay ang lahat. Luman isang island lang talaga. Nung pagminsan, pinilit natin at gusto nating mag-isa lang. Ngunit in reality, hindi man talaga. Ikaw man nag-iisa ngayon, ngunit huwag mo kalimutan, nakasama mo ang Diyos. Hindi ka pa rin nag-iisa. Pagtatago ka man sa iyong silid dahil sa pagtatampo mo or sa ugali mo, hindi ka rin nag-iisa. You can run, but you can neither hide with God. Hindi ka pwede magtago sa Diyos. Tatakbo-takbo ka, ngunit nakikita ka pa rin ng Diyos. Kasama mo pa rin ang Diyos. So, yun ang nais nating bibigyan. Una, kung ang mentality natin na ang pagmimisyon ay yun lamang ang pinapadala. Hindi tayo gusto matututo. Hindi tayo mag-undergo ng proseso. Dahil pag minsan, gusto natin na, papadala mo na lang ako, magmimisyon na lang ako, magsasalita na lang ako. Hindi po, kagaya ng estudyante, kailangan matututo ka muna, papasok ka muna sa elementarya, sa high school, magkolehiyo ka muna, bago ka magkakaroon ng profession. So, isang proseso, para magiging isang apostol. So, napakaganda. Ang pangalawang pagpag dito ay yung sinasabi natin sa Kristo, na sabi niya, pag pupunta kayo, nagkakaroon sa niya, nagbigay siya ng instruction, napaka-clear yung kanyang instruction, na huwag kayong magdala ng malukbutan. Huwag kayong dala ng salapi sa inyong sisidlan. Bakit nga ba? Hindi ba natin kailangan itong mga bagay na ito? Ang gusto mangyayari ng ating Kristo, hindi natin iliteral pag-interpret yung gospel natin. Ang gusto lang naman ng ating Kristo, pag tayo nagmimisyon, sentro natin ang Diyos. Hindi natin maging sentro yung mga bagay-bagay na nakakasagabal sa atin. Hindi natin magiging sentro yung mga material na bagay dahil kung yun ang sentro natin, saan ang misyon? Saan ang Diyos sa atin? Ang Diyos ba ay sa pangalawa na lang siya? Pag pangalawa ang Diyos, pag minsan, nakakalimutan na talaga natin dahil ang sentro natin, yun ang mga material na bagay. At kagaya lamang, lukbutan ko example, lagayan, pag nagdadala ka ng lagayan, baka kagaya ni Sharon Cunita, pag naimbita ka sa isang selebrasyon, ang daming pagkain, baka nandoon na yung sinasabing, balutin mo ako. No? At napakaganda yung sinasabi ni Propeta Amos. Anong sabi ni Propeta Amos? Na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ito isang business. Ang pagmimisyon natin, hindi ito hanap buhay. Pag minsan ginagawa nating hanap buhay, siguro masasabi niyo kayo din mga pari, ganun din po kayo ginawang hanap buhay. Ngunit ito ay palaala sa ating lahat. Hindi lang sa aming mga pari. Yes, pag minsan makikita natin sa ating mga pari at makikita din po natin pag minsan sa mga laiko na ginagawa ang paglilingkod natin sa kapwa na hanap buhay. Hindi po isang pagtugon lang ito sa pinagkaloob sa atin ng Diyos sa mga biyaya. So, kailangan natin, kung yun man ang mga attitude natin, na naging attached tayo sa mga material na bagay, kung naging business man sa atin, yung paglilingkod natin, ipagpag natin, tatanggalin natin yun. Huwag nating hayaan na ma-influence tayo, makukulong tayo sa mga bagay na ito, kundi makukulong tayo sa pagmamahal ng Diyos. Ang pangatlong pag-mission dito, at yung sinasabi ng pangatlong pagpag dito, ay yung sinasabi ng Panginoon, yung rejection. Na sa ating pag-mission, don't expect na isigulaki lang. Don't expect na lahat ay tatanggap sa iyo. Na pag minsan, dahil sa jealousy, dahil sa galit, dahil sa inis, nandiyan yung rejection. Nandiyan yung hindi pagtanggap. Na mga kapatid tayo, ilang bisis na ito napakinggan.
Sa mga grupo, sa charismatic group, talagang simula-simula pa na yung youth ako, talagang yun ang nagpo-form sa akin na maging isang pari din, dadaan sa gagabay sa akin para mag-isang pari, yung charismatic youth movement sa Cebu. At dito makikita natin, nakikita ko, ang dami ko napapakinggan, hindi na ako pupunta dyan dahil hindi ako tinanggap, hindi ko pinapakinggan. Hindi na ako magbabalik dyan. Hindi ako magsisimba dahil sinasabihan ako ng aking kasamahan na ganito daw ako. Ayaw ko na dyan. Instead na mapalapit ako sa Diyos, lumalayo tuloy ako dahil iba man ang maugali. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong hayaan na yung mga bagay na yon ay magiging kagaya ng alikabok sa'yo. Huwag mong hayaan dahil ang alikabok ay isang simbolo ng ating kadumihan. Sa ating makasalanan, sa inyong pagmimisyon. Pag hindi ka man tumanggap, that is normal. That is part of our life. That is part of our purification. Na sometimes, the saints, they will all even recognize na yung mga trials na yun, mga struggles na yun, is also part of the blessing. Dahil kung wala yung mga bagay na yun, hindi ka magiging isang matatag na misyonaryo. Hindi ka magiging matatag na isang alagad. At sabi ng Panginoon, kung may galit ka dahil hindi ka tinanggap, may inis ka dahil hindi ka tinanggap, ipagpag mo. Sabi ng Ebanghelyo, ipagpag mo yun. Na sa pagmimisyon mo, ang sentro sa iyong buhay, para magkakaroon ka ng kapayapaan, totoong kaligayahan, maging sentro sa iyo ang Diyos. At nais kong tapusin itong aking pagnilay-nilay sa isang tungkod. Sinasabi ng Panginoon, huwag kayong magdala kahit ano-ano man, ngunit magdala kayo ng tungkod. Ano ibig sabihin nito ng tungkod? Ang tungkod ba isang simbolo ng power? Hindi po. Ang tungkod ba isang simbolo ng pagsasakit na matigas ang ulo mo, papaluin kita, may tungkod ako? Ganun ba yun? Hindi po. Makikita natin sa mga saints natin, kagaya na Saint Blas for example, ang kanyang imahin, may tungkod siya. At doon sa tungkod niya, sa tuktok, ay may parang naka-curve siya na parang angkla. Dahil yung mga shepherd, kagaya ngayon ni Propeta Amos, siya isang shepherd, tagapagpangalaga ng mga tupa. At pag ikaw ay shepherd, ikaw ay pastol, pag minsan ikaw nagpapastol, mabangin yung mga dadaanan mo. Pag malalaglag yung isang tupa, ngayon, pag hindi mo maabot, gagamitin mo yung tungkod mo sa paghila dito sa liig niya. Yung kawit na yon, ilagay sa liig niya para masave mo yon. Ibig sabihin, yung tungkod na yan ay ginagamit mo pag-save ng tao. Pagsagip ng buhay. Hindi pagsira ng buhay. Sa ating pagmimisyon, tayo ay para sagipin natin yung mga kapatid natin nandyan sa laylayan. Mga kapatid natin nag-struggle sa buhay. Yun ang purpose ng ating misyon. Para makilala nila, mas-save sila sa kanilang pananampalataya. At yan ang simbolo, napaka-symbolic yung tungkod na yun. At isa pang simboliko dito sa tungkod na ito, pag ikaw ay napapagod, isa symbol of Jesus, symbol of God, na pwede mo siyang masasandalan. Tumahimik ka, nandyan yung tungkod, nagpapaalala sa iyo na you cannot stand alone. Nandyan ang Diyos, kasama mo ang Diyos sa iyong paglalakbay. At isang tungkod pa dito sa mga kaparian, mga obispo, kung na-assign ka sa isang parokya, tinatawag kami na kura paruko. At hindi lang kami kura paruko, kayo din po, hindi lang po kami. Dahil ang kura sa wikang Latin, Espanyol, ay corazon. Ibig sabihin, love, puso. Na-assign ka, nagmimisyon ka, na may puso ka. Hindi yung power na establish mo. Hindi yun, ako ang nagmamayari ng misyon. Hindi po tayo nagmamayari ng misyon. Tayo lang ay tinawag ng Diyos para maging kabahagi ng kanyang misyon. Dahil kung sabihin natin, ako ang nagmamayari ng misyon, hindi ko kayo pakinggan, ako lang masusunod dito, ako makapangyarihan dito, wala kayong pakialam. Napakahirap yun. Ibig sabihin, hindi ikaw, hindi ang Diyos ang sentro sa buhay mo, kundi yung sarili mo. At sinabi dito, pag ikaw ay isang kura paroko, yung kura sa, hindi man ako nagkakamali, sa wikang Italiano ay care. Nandiyan ka naglilingkod
to use your heart and to care for those people. Dahil paruko ay yung mga sinusilbihan mo, mga pinaglilingkuran mo. At ganoon din po sa inyo. Ganoon din po sa ating lahat. May mga pinaglilingkuran tayo. Hindi man ang sambayan natin, pamilya, mga kamag-anak, sa mga office mate natin, mga pinaglilingkuran natin sila at tayo ay mga kupara-kura paruko in our own little way. With love that will live through sorrow and pain, a love that will never die with strain.